Isa sa mga pangunahing karapatan at pangangailangan natin ay ang pagkakaroon ng maayos na tirahan. Ano naman kaya ang mga plano at proyekto na isinasagawa ng pribado at pampublikong sektor para maisakatuparan ito? Panoorin po natin yan. Kakulangan sa lupa, paghahanap ng maayos at magandang relokasyon hanggang sa budget at sustainability ng mga proyekto, ilan lamang yan sa mga hadlang para sa pangarap na tahanan para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa gitna ng mga hamon sa pagpapaunlad ng pabahay sa bansa, nagsama-sama ang mga eksperto at stakeholders upang magbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan sa 2-day Socialized Housing Summit na layuning magtampok ng mga solusyon para masugpo ang agwat sa pabahay. Goal po natin dito is to bring together microfinance institutions, the developers, and ang mga government agencies para tugunan ang malaking problema natin sa pabahay. Sa nasabing summit, binuksan ang plataporma para sa mga may-ari ng lupa, kontraktor at ahensya upang talakayin ang kanilang mga proyekto at mga posibleng kolaborasyon para malutas ang housing backlogs ng bansa. Pag-ibig Fund took the lead. So we took the lead. We committed 250 billion for the 4PH program of the government. So we continue with our affordable housing program. This is our housing program where the interest rate is just 3% for socialized housing units for the minimum wage earners. Bukod sa mga naunang proyekto at suporta sa 4PH program, patuloy na isinusulong ng Pag-ibig Fund ang iba pang mga inisyatibo para magkaroon ng maayos na tirahan ang ating mga kababayan. We are exploring the possibility na Pag-ibig and the other shelter agencies like NHA and SSFC will enter into an agreement where we will provide the funding for these projects. After all, the beneficiaries of these projects are Pag-ibig members. Tinalakay rin ang malaking kontribusyon ng mga social enterprise sa mga proyektong pabahay. Isang halimbawa dyan ang isang social enterprise nagtayo ng dormitories mula sa container vans para makatulong na magkaroon ng pansamantalang tirahan ang mga low-income earners sa Metro Manila. This project started way back in 2011. The goal was for us to come up with a solution of how to provide affordable, dignified housing in city for our working class kababayans. In order to be able to solve this, we try to partner with idle landowners. Maraming posibilidad at gamit ang ideyang ito at bukas sila sa pakikipagtulungan sa pamahalaan para sa mas malawakang implementasyon at aplikasyon. When the time comes, let's say 5-10 years down the line, the property owner decides, the price is good, I want to start selling. Or if he decides to build something, since we're made of mobile containers, we can easily call in the trucks and then relocate to the next idle property. Kasama rin sa binigyang diin sa pagtitipon ang kahalagahan ng public-private partnership sa mga proyekto sa pabahay. Dito ang daming nagbukas na oportunidad na mag-collaborate kami para doon at makatulong doon sa programa ng ating pamahalaan na 4PH program. Alam mo, hindi maging epektibo ang isang programa ng ating pamahalaan, especially yung pabahay program, kung hindi tutulong both in public and private sector. We can actually solve the housing backlog of the country through savings and shelter. But I do believe if everybody comes in together, the private and the public sector, definitely there's a way that we can solve this problem. Ayan po ba?